Nakakatawa rin itong mga taga-prosecution, no? Kung papansinin nyo, every time matatapos ang hearing ng impeachment, lagi silang nagbibigay ng press con at nagbibigay sila ng kumbaga parang update kung ano yung mga pinagagawa nila, tapos pinalalabas nila na sila yung nakakuha ng puntos. So more on propaganda lang talaga ang ginagawa ngayon ng prosecution at ng mga Duterte haters para nga dito kay Vice President Sara Duterte. Kumbaga kung hindi man nila makuha sa legal na aspeto, dadaanin na lang nila sa propaganda para pagdating ng 2028, nasira na nila yung kredibilidad, yung pagkatao ni Sara Duterte, at yun ang gagamitin nila para pagdating ng election nga, di ba? So, masira doon, makabawas man lang ng puntos dito kay VP Sara. Pero ang ending doon, may epekto ba talaga yung mga pinaggagawa nila kay VP Sara para mapababa nila yung survey ba ni VP Sara para nang sa ganun magkaroon naman ng laban kung sino yung itatapat nila sa presidential election dito kay VP Sara. Tapos, ang isa pa sa mga napapansin natin dito, bakit kaya hindi sinasaway ng impeachment court o ni Chis Escudero itong prosecution? Dahil nga sa ginagawa rin nilang pagbibigay ng parang update sa nangyayari sa hearing ng impeachment. Kasi kung sa ordinary court to, 'di ba? Pag sa mga korte-korte, pwede nang pumasok to sa sub judice, yung pinag-uusapan yung kaso kahit na hindi dapat pag-usapan dahil nga pwede makaapekto yung mga sinasabi nila sa magiging ruling ng mga judge. So, kung ang impeachment court tsaka yung ordinary court same lang naman. Pero bakit gano'n na nangyayari na hindi sinasaway ng impeachment court itong ginagawa ng prosecution? So ito, panoorin po natin itong mga pagyayabang ng prosecution na sinasabi nila na sila yung nakapuntos dito sa paglalabas nila ng mga witness kaugnay dito sa confidential funds ni VP Sara, at ang kanilang witness yung mga empleyado po ng Commission on Audit. So ito, panoorin po natin. Pero syempre, bago lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Kahit wala pa raw sa exciting part ng kanilang presentation, klaro na sa prosekusyon na nambudol umano si VP Sara sa kanyang confidential funds. Yan ang agenda report ni Isaiah. Si VP Sara pa raw yun ang budol. Pero pagdating kay Marcos, hindi nila sinasabi na si Marcos binudol din ang mga taong bayan dahil sa mga pinagpangako niya na hindi naman napatupad. Siguro, kaya hindi nila iniisip na nabudol sila dahil nga sa dumami yung mga nabigyan ng maleta. So siguro, parte sila ng mga nabigyan. Kaya para sa kanila, si VP Sara lang ang nambudol at si Marcos hindi nang bubudol. Ni Isaiah Mirafuentes, nag-uulat ng live mula sa Senado. Isaiah. Willard, 15 kahon ng bitbit ng prosekusyon na naglalaman ng mga umunoy dokumento at resibo kaugnay sa maling paggamit ni Vice President Sara Duterte ng kanyang confidential funds. Ayon mismo, Willard, sa prosekusyon, unti-unti nilang ipakikita sa publiko kung paano nagkamali si VP Sara sa paggamit ng pondo. Nagsisimula pa lang po tayo. Antayin niyo po yung mga magaganda pang parte ng aming presentation. Panimula pa lang ng talakayan sa confidential funds, pero klaro na raw sa prosekusyon na nambudol si VP Sara. Klaro, nung binigay po sa kanya itong pera na to, pinagkatiwalaan ng taong bayan, hindi po niya ginamit ng gusto at maayos ayon sa joint circular. Kasi kami nabudol taong bayan ng buong nabudol Pinagkatiwala sa kanya itong confidential funds. Sangkatutak rin ang mga discrepancies na nakita sa mga dokumentong isinumite ng Office of the Vice President na nagkakahalaga ng 125 million pesos na naubos lang sa loob ng 11 days. Pero hindi tugma sa mga resibo. Kung titignan ninyo, yung supposedly na inaudit ay para po sa confidential fund na nirelease sa Office of the Vice President noong December 2022. Pero yung ginamit po nila ng mga acknowledgement receipt bilang justification dito
sa pondong to na kanilang dinisburse o ginamit, kung mapapansin ninyo, ay mayroong December 2023. Yung quarter na December 2023, wala ng confidential fund ang OBP. Napag-alaman rin sa paglilitis ngayong araw na ang pondo ay hindi naman nagamit sa kung saan dapat ginagamit ang confidential funds. Kulang-kulang rin daw ang mga sales invoice. Tanong na kailangang sagutin dyan, no, is probable ba na ubusin itong 125 million sa loob lamang ng 11 days? Considering meron pang nakapasok dyan sa 11 days na yan na non-working holidays. Ano? So dito muna tayo, dun sa 125 days, 125 million na inubos daw sa loob ng 11 days, considering daw na meron pang mga holidays, na mga non-working days. So, yung pinaka yung pinaka paliwanag diyan kung di tayo nagkakamali, patapos na kasi yung taon at kailangan kagad magamit yung pondong ibinigay po ng Office of the President papunta rito sa Office of the Vice President. So ito ay hindi po ni-request ng OBP, bagkus ibinigay ito ng Office of the President ni Bongbong Marcos para gamitin ng OBP. So lumalabas nga dapat dito parang trap yung binigay ni Bongbong Marcos, at ito ngayon nagiging problema ni BP Sara ngayon. Dahil nga naniwala itong si BP Sara ng mga panahon na yun, sincere yung pagbigay nga ng pondo para magamit sa operation nga ng OBP at ng DepEd. Pero that time hindi pa yata si BP Sara yung DepEd secretary, pero dahil nga kung inyong maaalala, naging vice chairman din po ng NTF-ELCAC itong si BP Sara. That's why meron siyang confidential funds na ibinigay. So yung budget na 125 million, ibinigay yun I think December 20 o 21, mga ganon. And then hanggang 31 lang. So may 11 days talaga na kailangan kagad yun magamit, dahil magkakaroon naman siya ng audit observation kapag hindi nagamit yung pondo na yun. Kaya nga sinasabi nila, trap yung ginawa ni Bongbong Marcos, kasi nga ilang araw na lang ay mapapaso na yung disbursement na yun. Na dapat ang mag-dispose nun ay yung Office of the President. Pero hindi nila ginawa yun, ibinigay kay BP Sara. So yan yung nagiging problema ngayon ni BP Sara. Pero justifiable naman yun. Kaya nga binibigyan sila ng pagkakataon sagutin yung mga audit observation, at kung hindi yun napagbigyan, pwede pang iakit yan sa Supreme Court. So hindi yan masyadong big deal pagdating dito sa impeachment, kasi nga appealable yan, at saka pwede pa silang mag-file ng motion sa Supreme Court. So, kasi 20 yan, no? Hanggang 31. So, syempre, meron Christmas break, etc., no? New Year. So, yun ang tanong doon, eh. Katakataka rin ang mga pangalang Mary Grace Piatos, Miko Harina, Patty Ting, Andy Lim, Alejandro Piquit at iba pa, na ayon sa prosekusyon, dapat nakadeklara sa Commission on Audit ang tunay na pagkatao ng mga nasa likod ng mga pangalan. Subalit kahit mabusisi ang talakayan sa impeachment court, tila malamig ang ulo ni Attorney Lorna Kapunan dahil nagawa pa niyang humirit ng mga biro na sinaway na ng depensa. Your Honor, please, may we ask for a 3-minute recess for this? For what purpose, counsel? So you can go over the folders and so I can sit down. Trial is suspend. Dito parang binababoy na ni Attorney Lorna Kapunan eh. Dati believe tayo dito sa abogado na to, pero pagdating dito sa impeachment, parang alam niyo, ginagawa niya ng kengko yung impeachment para lang makakuha lang ng audience. Kasi nga hindi na nila mapatunayan kasi rito yung confidential funds na to ni BP Sara rito na merong anomalye. Ang pinakapunto lang dito ay yung audit observation lang ng COA, na hindi naman siya illegal. Kasi kung illegal yan, halos lahat naman po ng government agency na merong pong confidential funds, ay meron din audit observation na memorandum na kinakaharap. At yun naman nire-resolve nila pagdating sa mga
justification, sa mga motion, papunta sa korte. So, hindi naman to ganun kumbaga, hindi siya ganun kakomplikado, kumbaga. Dahil nga, kung yung Kongreso nga, di ba, liquidation by certification lang ang ginagamit eh. Bakit itong confidential funds na confidential nga, kung titingnan, hindi mo nga kailangan busisiin ng todo yan kasi nga confidential. Kaya nga rito yung paghahanap nila kay Mary Grace Piatos na sinasabi dapat daw nakalagay yung totoong identity ng tao na yun. Napakalaking kalokohan yun. Kaya nga confidential yung mga yan dahil nga hindi pwedeng sabihin. So parang lumalabas yung mga confidential agent kailangan nakasabit yung mga ID nila para malaman na sila ay mga confidential agent. Di nalaman yung kanilang pagkakakilanlan, sila yung magiging target ngayon ng mga kalaban na yung iniimbestigahan nila, na tinitiktikan nila, 'di ba? So doon pala makikita nyo, logic lang, hindi nakukuha ng prosecution kung ano ba talaga yung pinupunto nila rito at ano yung hinahanap nila dito sa paglalabas nila ng witness sa taga-COA. Suspended for how many minutes, counsel? 3 minutes then. Odi or Andy C. Lim for 50,000 pesos. Andy Lim. Kanya ko pala hindi mabasa. Andy Lim. Kung merong Andy Lim, siguro dahil Objection, pikit. Your Honor. I'm sorry, but I've been giving leeway to opposing counsel, but I think she's been coloring, the contents of the documents more than what is shown Your in the Honor, I'm document just reading. It itself. says here. And No, Your counsel can Honor, it says Andy Lim. I think you It's know the my way it point, Your sounds, Your Honor. Honor. It's like patiting. That's the way it's spelled. And the next one, maybe you will object again. It's Alejandro A. Pikit. I was gonna say, kanya siguro madali. May pikit ang mata. Pikit. Exactly, Your Honor, our point, Your Honor. Pikit. Counsel for the panel of prosecutors. I think you know what the counsel for the respondent is talking about. Yes. Willard Aaral, Di ba? Kita nyo, binababoy na lang ni Atty. Lorna Capunan yung impeachment. Kasi nga, more on propaganda na lang ang ginagamit nila rito. Na palabasin lang na talagang masama yung pagkakagamit ng confidential funds ni VP Sara. Kasi nga, kung patutunayan nila na mali yung paggamit nito ng confidential funds, napakahirap po. Dahil nga confidential nga po yung mga pinaggamitan ng pondo na yon. Walang pinagkaiba yan sa mga OTP na sinesend sa atin. Na kahit nga kamag-anak, hindi mo pwedeng sabihin kung ano yung OTP na receive mo, di ba? Dahil nga confidential yun. Ultimo ang plate number ng sasakyan kapag nagbibideo ka. Kailangan mong i-blur yun or takpan dahil nga sa confidentiality. Tapos dito, para sa national security ng bansa, gusto mong malaman kung ano yung confidentiality. So doon pa lang, napakalaking kalokohan na yung ginagawa nitong prosecution, di ba? So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.